Magandang umaga sa atin lahat, ang mga nanonood ngayon. Pakinggan naman natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong unang panahon niyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinuman mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna na. Magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin, sakripisyo at gantimpala. Sa talatang ito, ipinapakita ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng malaking sakripisyo. Ang iniwan ng mga alagad ang kanilang mga tahanan, pamilya at kabuhayan upang sumunod kay Jesus. Ngunit sinisiguro ni Jesus na ang mga sakripisyong ito ay hindi masasayang. Ang mga nag-aalay ng kanilang buhay para sa Kanya at sa mabuting balita ay makakatanggap ng higit pa sa kanilang iniwan sa kasalukuyang buhay at sa buhay na walang hanggan. Paghihirap at pag-uusig. Bagamat ipinangako ni Jesus ang gantimpala, kasama rin dito ang pag-uusig at paghihirap. Ito ay bahagi ng pagsusunod sa Kanya. Ang pag-uusig ay hindi dapat ikatatakot, kundi tanggapin bilang bahagi ng ating pananampalataya at pagtugon sa tawag ni Kristo. Ang una at ang huli. Ang pahayag na maraming nauna at magiging huli at maraming nahuhuli na maging una ay nagsasaad ng radikal na pagbabago sa kaharian ng Diyos. Ang mga pamantayan ng mundong ito ay iba sa pamantayan ng Diyos. Ang mga taong tila walang hanggan, walang halaga, sa mundong ito ay maaring maging dakila sa kaharian ng Diyos. Mga gawin bilang isang Katoliko. Una, pagsunod kay Kristo. Tularan ang halimbawa ng mga alagad na handang isakripisyo ang lahat para sa pagsunod kay Jesus. Isa puso ang pagtugon sa tawag ng Diyos kahit na nangangailangan ito ng pag-iwan sa mga bagay na mahalaga sa atin. Pagharap sa pagsubok. Huwag matakot sa pag-uusig at paghihirap. Manatiling matatag sa pananampalataya at magtiwala na ang Diyos ay may nakalaang gantimpala para sa mga tapat sa Kanya. Pagiging mapagpakumbaba. Kilalanin na ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Hindi sa yaman o posisyon sa lipunan. Ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na halaga sa ating buhay. Pangapat, pagbabahagi ng mabuting balita. Ibahagi ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng salita at gawa. Maging saksi
sa pagmamahal ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Panglima, pagpapahalaga sa pamayanan. Pagpahalagahan ang ating mga kapwa mananampalataya at suportahan ang bawat isa, lalo na sa panahon ng pagsubok at pangangailangan. Ang simbahan ay ating pamilya na dapat nating alagaan at paglingkuran. Sa pagsasabuhay ng mga aral na ito, tayo ay nagiging tunay na mga alagad ni Kristo. Handang magsakripisyo, magtiis ng pag-uusig at tumanggap ng buhay na walang hanggan, kasama ang ating Panginoon. God bless us all.